Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Unang Korinto chapter 1 verse 30. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na Siyang ginawang karunungan natin, sa pamamagitan din niya tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Restored righteousness. So pagka naririnig po natin yung salitang righteousness, ay pinapaalala sa atin ng Diyos yung pong kanyang katuwiran, na ibinibigay niya sa mga nanalig sa kanyang anak na si Jesus. At ang sabi po rito sa talatang binasa natin, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus tayo daw po ay tinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Ngayon, kung sinusundan niyo po yung ating pag-aaral sa Psalm 112 at sa Romans chapter 5 verse 17, nabanggit ko po doon yung salinlahi po ng taong matuwid. Kung titignan po ninyo sa Biblia, meron po talagang lahing matuwid. At mapapansin nyo, nagsimula po yung muli doon kay Seth. Isa sa mga anak ni Adan, na siya pong naging kapalit ni Abel. Mula kay Seth, siyang naging ninuno ni Noah. At alam naman po natin na si Noah po, siya po yung naligtas doon po sa tinatawag na flood, na kung saan ang buong mundo po ay nagkaroon ng malaking baha. At ang tanging pamilya lamang ni Noah ang naligtas. At mula po sa mga anak ni Noah, sa pamamagitan po ni Shem, siya namang naging ninuno ni Abraham. Kaya makikita nyo na po kung saan nagmula po yung mga Hudyo, sa lahi po yan ni Shem, na siyang ninuno ni Abraham, si Abraham nagkaanak, at makikita po natin mula sa kanyang lahi ay doon nagmula po ang bansang Israel. At maging ang ninuno po ng ating Panginoong Hesukristo, ay nagmula po sa Israel. Ang kanyang mga magulang ay lahi ng mga Hudyo. Kaya mapapansin niyo po, ang righteous line, naririyan po talaga yan sa simula't simula pa. May salinlahi talaga ang taong matuwid. Kaya lang po hindi natin napupunayan, lalo na kung hindi pa natin nababasa yung Old Testament. Hindi natin alam kung saan nanggaling yung lahi ni ganito at kung sino yung ninuno ni ganito. At I hope sa maiksi kong explanation sa inyo, nakita nyo na meron po palang righteous line na sinusundan. Ngayon, paano naman tayo napabilang sa righteous line, Pastor? Dahil tayo'y nanalig sa Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan na tayo ng pananampalataya. Hindi na sa pamamagitan ng salinlahi o yung tinatawag na biological, relationship. Tayo by faith na po. Yung po sinasabi ng Book of Romans, pinapaalala po sa atin ni San Pablo na tayo ibinilang na matuwid, dahil po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya iba po yung kalagayan natin. Blessed tayo, binilang tayo sa lahing matuwid dahil po sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi rito sa talatang binasa natin, tinataglay natin yung righteousness, holiness, and redemption dahil sa ating pananalig sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, pag-usapan na natin, ano bang nagagawa ng righteousness, Pastor? Madaling salita lamang po yan. Ang ibig sabihin niyan is being right with God. Kung naalala nyo, isa sa tanong dun po sa Book of Job, chapter 9, verse 2, how can a mortal man be right with God? Paano isang tao ay may bibilang na matuwid sa harap ng Diyos? Alam niyo po, nasagot yung tanong na yan nung tayo po ay nagkaroon ng ugnayan sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, tayo ibinilang ng matuwid. Sabi sa Romans chapter 3 verse 22. At ang righteous na tao, masasabi natin, taglay-taglay natin ngayon yung fellowship with God. We have peace with God. At yung pintuan po ng langit ay bukas na po para sa atin. We have now gained access by faith.
Tandaan niyo po, by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, yung grace ng Lord ay matatamasa na natin, yung na sinasabi ng Romans chapter 5 verses 1 and 2. No wonder ang ating mga panalangin ay powerful and effective. Sabi po ng James chapter 5 verse 16. Ano po? Dahil yung katuwiran natin, ano po, dahil tayo po ay right with God, yung prayers natin ay sinasagot na ng Diyos. Ngayon, nung tayo po ay nabalik sa righteousness, ano po, ito yung kalooban ng Diyos sa tao. Kaya nga, yesterday, ay pinaliwanag ko sa inyo yung Romans chapter 5 verse 17. Because of the gift of righteousness, we can reign in life. Kasi ano bang original intention ng Diyos sa tao? Kung naalala nyo, sa Genesis po, si Adam and Eve, ano po, they were created by God to rule over God's creation. So yun po yung original intention ng Diyos sa tao. Kaya lang dahil sa kasalanan, tignan nyo nangyari sa tao, ano po, naalipin siya ni Satanas. Ano po, kaya nawala sa kanya yung dominion. Kaya makikita nyo ang tao ngayon ay alipin ng kasalanan. Alipin ng mga gawa ng kaaway. At hanggat hindi niya natutuklasan itong righteousness na ito na nagmumula sa pananalig sa Panginoong Hesukristo, hindi siya mapapalaya. Lagi siyang alipin. Ano po, hindi niya mararanasan itong dominion or authority na ibinigay ng Diyos sa kanya, na ibinigay pa ng una sa tao, ano po, kay Adan. Kaya alam niyo po, yung gift of righteousness na tinanggap natin ngayon tayo nanalig sa Panginoong Hesukristo, ano po, yan po ang magbibigay sa atin ng ibang buhay. So, naintindihan nyo na po yung explanation ko yesterday. We can reign in life through that righteousness na inimpart sa atin ngayon ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tawag dyan ay gift of righteousness sa Romans chapter 5 verse 17. Ngayon, si Satanas hindi siya titigil. Yesterday, binanggit ko sa inyo na nais niyang putulin yung righteous line. Kaya pinatay niya si Abel. At ngayon, papansin nyo, maging ang Israel pinipersecute. At ang mga Kristiyano pinipersecute din. Kasi gusto ni Satanas na putulin ang righteous line. Ang next agenda niya, kung hindi man niya maputol, i-corrupt niya yung righteous line. Kaya maintindihan nyo na yung sinasabi ngayon dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? So, ibig sabihin, kung hindi niya mapuputol yung righteous line, gusto niya ma-corrupt yung righteous line. Kaya minsan nagtataka kayo, bakit kaya pastor, ang higpit-higpit naman ng Bible, bakit daw hindi tayo pwedeng makipamatok doon sa mga di mananampalataya? Lalo na yung mga kabataan na mag-aasawa. Sabi na, pastor, ang higpit naman ng Biblia, hindi ba pwede ako mag-asawa ng di mananampalataya? Actually, yung salita pong yoke o makipamatok, ang ibig sabihin po niya na isang pirasong kahoy, yan po yung nagdudugtong doon sa dalawang baka na nagsasaka. Ibig sabihin, para makalakad sila ng sabay, nilalagyan sila ng pamatok na kahoy. Ngayon, pansinin niyo po, kapag ikaw ay nakabound, nakipamatok sa isang unbeliever, hihilahin ka niya. Hindi kayo makakahakbang ng pareho. Maaring ikaw ang mauna o hihilahin ka niya. Bakit po? Kasi ito pong unbelievers, iba po yung kanilang mga worldview, yung kanilang pananaw. Iba po yung kanilang morals, at iba po yung kanilang mga paraan ng pamumuhay. Kaya yun ang nangyayari. Makakakita tayo ng mga Kristiyano, bagamat binilang ng matuwid ng Panginoon, pero kumikilos na parang di mananampalataya. Yan ngayon ang pinagtatakhan natin. Bakit ngayon hindi bless yung buhay ng iba? Sasabihin ng iba, pastor, hindi ko na-experience sinasabi mo. Tanungin mo ang iyong sarili. Kasi baka ikaw ay nakikipamatok sa di mananampalataya. Ibig sabihin, baka ginagaya mo, tinutularan mo yung pamumuhay
nung di mananampalataya. Kaya tayo po mga ibinilang na matuwid ng Panginoong Hesukristo, dapat taglayin natin yung karunungan niya. Dahil yung karunungan niya, yan ang magbibigay sa atin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Iba na po tayo. Hindi na po tayo kabilang sa mundo. Tayo po'y mga anak ng Diyos at tayo po'y kabilang na sa lahing matuwid. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.